Matapos ngang makarating ang magkapatid sa lokasyon ng gumuguhong gusali, ay sinabi ni Shu na unahin muna nila ang pagliligtas sa mga tao, kung saan ay sinabi naman ni Xiaoyu na pauunahin na niya si Anthony. Agad ngang pinalabas at pinapante ni Xiaoyu si Anthony sa gumuguhong gusali. Sinabi naman ni Shu na hindi basta-basta bibigay ang gusali kaya pag binilisan nila ay siguradong mas maraming buhay ang kaya nilang maligtas. Pero pagdating nila sa mismong gusali ay napansin ni Shu na pabigay na ang load bearing ng gusali, habang si Xiaoyu naman ay inutusan si Anthony na gamitin ang kanyang abilidad upang puksain ang apoy, sabay tanong sa kanyang kuya kung ano na ang gagawin nila. Inutos nga ni Shu na gawing buhangin ni Xiaoyu ang mga semento at iba pang material sa gusali upang mabawasan o mapaliit ang pinsala na pwede nitong idulot. Agad ngang ginamit ni Xiaoyu ang abilidad ni Anthony upang gawing buhangin ang ilang parte ng building. Habang ginagawa nga niyang buhangin ang ibang parte ng building ay nakita nila ang iba pang mga tao na nasasama sa buhangin. Ilang sandali pa ay sinubukang pigilan ni Shu ang gusali upang mapabagal o hindi tuluyang bumagsak, sabay tanong sa kanyang kapatid kung ayos lang ba siya matapos na sunod-sunod at patuloy na ginagamit ang abilidad ni Anthony. Ayos lang ako, wika naman ni Xiaoyu, at nararamdaman nga daw niya ang mga tao sa kanyang buhangin, kaya naman inutusan niya si Anthony na iligtas at ilabas ang mga ito. Habang nilalabas nga ni Anthony ang mga ito ay hindi sila makapaniwala, pero ang iba sa kanila ay may mga natamong pinsala din matapos masama sa pabagsak na gusali. Ilang sandali pa nga ang nakalipas habang patuloy na ginagamit ni Shaya ang kanyang abilidad, ay iniisip naman ng ating bida na karamihan sa mga tao ay buhay pa, at hindi sila nahuli sa pagdating, hanggang sa tuluyan ngang magawang buhangin ni Xiaoyu ang buong building. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay dumating na din ang mga miyembro ng Dragnet at Snares, kung saan ay agad naman silang nagbibigay ng tulong sa mga nasugatan. Nakakakilabot na sakuna nga daw ang nangyari ayon sa ating bida, pero sinabi din niya na ito pa lang ang umpisa ng lahat. Sakto namang dumating sila Yishao at Nolan K, kaya agad na tinanong ng ating bida kung ano ang naging dahilan kung bakit gumuho ang gusali. Inutusan nga ni Yutang ang kanilang tagasiyasat na sabihin kay Shu ang lahat ng detalye. Dito ay sinabi ng lalaki na nahanap na nila ang dahilan at ito nga ay ang mga anay na nag-evolve. Pero iba umano ang mga anay na ito sa una nilang nakita, kung saan ay mas maitim ang kulay ng mga ito at mayroon din silang pakpak, bukod dito ay mas matatalim din ang kanilang mga bibig. Tinanong naman ng ating bida kung nasaan ang kanilang reyna at kung nahanap na ba nila ito, pero hindi pa nga daw wika naman ng lalaki. Sinabi nga din ng lalaki na matapos ang evolution nila ay hindi na sila nakagapos sa kanilang social structure o utos ng reyna. Sinabi din nito na ang mga anay ay nahahati sa mga lalaki at babaeng grupo, at dati nga daw nang may reyna pa silang namumuno o sinusunod nila ay hindi nag-pluck-pluck ang mga anay. Pero ang mga special na anay na ito ay hindi na nakikinig sa utos ng kanilang reyna, kaya naman madalas at patuloy silang nag-pluck-pluck at dahil din dito ay mas mabilis ang kanilang pagdami. Kaya naman biglang naalala ni Shu ang sinabi ng lalaking nakita niya sa World Tree o ni Gui Shu, iniisip nga din ni Shu kung ito na ba ang simula ng bagong era, at ang tinutukoy ni Gui Shu na sisira sa balance ng daigdig. Iniisip nga din niya kung ito na din ang simula ng pagkakaroon ng bagong order o mamumuno sa daigdig at sa lahat ng nabubuhay dito. Agad namang inutusan ni Yutang ang kasama nila upang dalhin na sa kanilang lab ang anay upang mapag-aralan kaya naman nagpaalam na ito. Sinamantala naman ni Shu ang pagkakataon upang tanungin si Yutang, tingin nga daw niya ay mayroon silang hindi sinasabi sa kanya, wala wika naman ni Yutang. Pero hindi naniniwala ang magkapatid, kayong tatlo ay masyadong seryoso nang mapag-usapan ang mga patungkol sa evolution ng ibang nilalang wika nga ng ating bida, habang si Xiaoyu naman ay hindi daw lubos sa kalain na natatakot ang mga Dragnet na magkaroon ng usap-usapan o tsismis. Muli nga ay tinanong ng magkapatid kung ano ang mga nalalaman nila, lalo na ang patungkol sa mga hayop na nagkakaroon na ng utak. Pero bigla namang nagsalita si Nolan K at sinabi na ang mga impormasyon na nais nilang malaman ay tanging mga Dragnets lanag ang nakakaalam, kaya si Yutang at Mingyu ay wala ding alam patungkol dito. Pero kung ang asawa nga daw niya ang pinag-uusapan ay alam naman ng ating bida na wala siyang utak. Sinabi din naman ni Nolan K na hindi na nila dapat pang ilihim ang lahat kay Shu, at handa nga din daw siyang sabihin ng lahat basta walang mga outsider o ibang nakikinig habang nakatingin kay Xiaoyu. Na agad namang nagpakyut, habang sinasabi ni Shu na hindi siya outsider, at sinabi nga din ni Yishao na mabait na bata si Xiaoyu at siguradong hindi magkukwento sa iba, dahilan upang masilaw si Nolan K sa pakiusap nila.
Sinabi nga ni Nolan Kay na ang mga sasabihin niya ay may kinalaman sa Chiangbai Mountains, kung saan madaming pamilya na ang nakakaalam at witness sa mabilis na evolution na naganap sa kabundukan, gayunpaman ay sinusubukan pa ding harangan o pigilan ni Nieting ang pagkalat ng impormasyong ito. Sinabi nga din ni Nolan Kay na ang Zenting Blade ay hindi ang unang espada ni Nieting, dahil ang unang espada ni Nieting ay kasalukuyang nasa Chiangbai Mountain at nagsisilbing pundasyon sa isang formation. Tila nga daw nakakulong ang lahat ng nasa loob ng formation dahil walang sino man ang pwedeng lumabas at pumasok, at ang patungkol dito ay nalaman lang din daw ni Nolan Kay matapos siyang maging 10th Dragnet. Sinabi nga din niya na ang evolution na ito ay matagal nang nagaganap, kung saan ay hindi na din nila ma-imagine ang laki o dami ng mga ito. Napatanong naman ng ating bida sa kung ano ang ibig niyang sabihin sa hindi na nila ma-imagine ang bilang nila. At sinabi nga ni Nolan Kay na maging ang mga Dragnet ay walang sapat na kaalaman patungkol dito. Masyado na palang seryoso ang nangyayari, wika naman ng ating bida na napalingon kay Ye Xiao, na sinabing oo seryoso na talaga, pero si Nieting at Zujin lang ang nakakaalam sa lahat ng detalye at impormasyon patungkol dito. Pero sinabi din ni Ye Xiao na hindi naman itatago ni Nieting ang ganitong impormasyon sa kanila ng walang dahilan, kung saan ay hindi din naman nila pwedeng pilitin si Nieting na sabihin sa kanila ang lahat. Kaya iniisip naman ngayon ni Yutang kung paano nila mapupuksa ang mga hayop at insekto na habang tumatagal ay damadami ang bilang, kung isang malaking hayop nga lang daw sana ang mga ito ay sigurado silang mapapatay nila agad ito. Pero iba nga daw ang mga insekto, dahil kumikilos ng sama-sama ang mga ito sa iba't ibang lugar, kaya hindi magiging madali para sa kanila ang protektahan ang bawat mamamayan. Dahilan naman upang isipin ng ating bida na mapatay man nila ang libu-libong insekto ay baliwala lang sa mga insekto ito, dahil hindi sila tulad ng tao na may damdamin, iniisip nga din ito na ang pagprotekta ng mga cultivator sa mga tao ay siya ding kahinaan nila. Sinabi naman ni Nolan Kay na ang mga nangyayari sa Chiangbai Mountain ngayon ay tila patunay na mayroong mga nilalang na dumadaan sa mabilis na evolution, kaya hindi malamang din daw na dumating ang isang araw kung saan ay kailangan nilang gumawa ng matataas na pader, upang depensahan ang kanilang mga sarili laban sa mga hayop o insekto na ito. Sinabi naman ni Shu na malamang sa ito na ang pinakamalaking problema na haharapin ng lahat sa daigdig. Kahit pa ang mga tao ngayon ay nasa tugatog ng lahat ng namumuhay na nilalang sa daigdig ay hindi naman ibig sabihin nito na hindi babagsak ang mga tao, at ang pinakamalaking problema nga daw ngayon ay kung paano makakasurvive ang mga tao sa panibagong kagubatan ng mundo, nang hindi umaasa sa iba. Pero kahit nga daw may isang tao na makaligtas at manatiling buhay matapos ang lahat, ay sigurado naman siya na magdudusa ito dahil sa kalungkutan. Ilang sandali pa nga ay nagpaalam na ang magkapatid dahil kailangan na daw nilang magpahinga, at sinabi naman ni Nolan Kay na pag may bagong impormasyon ay ipagbibigay alam agad nila ito sa ating bida. Samantala habang naglalakad naman ang magkapatid, ay sinabi ni Shu kay Xiaoyu na utusan niya si Anthony at ang Squirrel upang magpatrol, dahil kailangan umano nilang bunutin ang ugat o pinagmumula ng mga problema ngayon dito sa Luo City. Sinabi naman ni Xiaoyu na kayang linisin at puksain ni Anthony ang mga anay sa buong Luo City at kalapit na lugar nito sa loob ng 2 araw lamang, kaya minabuti ni Shu na utusan ang Squirrel at mga alagad nito na patayin ang mga agresibong hayop o nilalang na kanilang makikita. Sabay sinabi na siguraduhin ng Squirrel na papatayin niya ang mga daga na ayaw sumunod sa kanyang utos upang maiwasan na din ang karagdagan pang problema. Samantala pag-uwi naman ng magkapatid ay tinanong ni Shu ang kanyang kapatid dahil tila kakaiba umano ang nagaganap na evolution sa kanilang lugar. Pinakita nga niya ang mga post sa Funds Gang kung saan ay kinakain ng mga daga ang mga tao sa ibang lugar, pero tanging Luo City lang ang walang report o hindi kailangang mangamba sa mga daga. Kaya naman naisip ni Shu na napigilan nila ang malaking panganib dahil sa kanilang Squirrel, sabay sinabi kay Xiaoyu na kailangan pa din niyang bantayan ang Squirrel at mga tauhan nito. Dahil pag nakita sila ng mga tao ay siguradong magpapanik ang lahat, at bigla nga niyang naisip o imagine si Nieting, habang sinasabi na mabait o masamang daga ay kailangang patayin. Samantala sa underground pipeline naman ng Luo City ay patuloy na nagpapatrol ang dalawa, nang biglang sinabi ni Xiaoyu sa Squirrel na utusan nito ang kanyang mga dagang na maging low profile at maingat lalo na sa mga groundworks din nila, at huwag hayaang may mga tao na makakita. Ako na ang bahala sa lahat, wika nga ng Squirrel dahil hindi naman na daw siya bago sa mga ganitong gawain. Ilang sandali pa ay dumating ang mga miyembro ng dagang upang mag-report sa Squirrel,
kung saan ay sinabi ng mga ito na napatay na nila ang mga ligaw na hayop na naging agresibo. Sinabi nga din nito na namatay ang ilan sa kanilang mga kapatid, pero nananatili namang mataas ang morale nila, kaya pinuri sila ng squirrel. Tumalon nga siya mula kay Anthony patungo sa isang malaking dagang, at habang nakasunod ang ibang miyembro ng gang ay sinabi ng squirrel na dalhin siya sa iba pa nilang mga kasamahan. Sinabi nga din ng squirrel na kailangan nilang puksain ang lahat ng mga ligaw na hayop at insekto sa underground, dahil ang underground kingdom na ito ay pag-aari nila. Ilang sandali pa ay bigla itong naiyak, matapos maisip na ito na ang pagkakataon niya upang magningning. Iniisip nga din ito na malamang sa siya na ang kalunulunos o pinaka-pathetic na character sa tala ng manga. Iniisip nga din ito na dahil sa dalawang demonyong kapamilya niya ay puro gawaing bahay na lang palagi ang kanyang trabaho, at wala na ding nangyaring maganda sa kanya. Sa paghagis nga niya ng towel ay iniisip din ito na magmula ng isilang siya ay parang sa impyerno na siya namumuhay, at puro kakilakilabot na pangyayari na lang ang nagaganap sa kanyang buhay. Pero iba na daw sa pagkakataong ito, dahil walang sino man ang pwedeng makatalo sa kanya at sa mga tauhan niya sa pagpuksa ng mga insekto. Makalipas nga ang ilang oras ay patuloy pa din sila sa paghabol ng mga insekto na naninirahan sa pipeline ng Luo City. Masyado nga ang takot ng mga insekto sa mga dagang dahil mabilis silang pinapatay ng mga ito. Ilang sandali pa ay sinabi ng squirrel na halos isang araw na silang naghunt ng mga insekto sa tunnel, at pag natapos nga daw nila ang pagpatay sa lahat ng insekto sa underground ay hihingi siya ng reward sa ating bida. Ilang sandali pa ay makikita ang alupihang palihim na patungo sa squirrel upang umatake, pero agad naman siyang pinagkakalmat ng isa sa gang, dahilan upang isipin ng squirrel na walang laban ang mga insektong ito sa mga F-rank niyang dagang. Pinatigil nga niya ang sinasakyan niyang daga, at tinawag ang daga na umatake at pumatay sa alupihan. Ilang sandali pa ay binuksan niya ang kanyang bag at sinawsaw ang kanyang kamay sa katas ng marrow fruit, dahilan upang maglaway ang mga dagang. Mabilis nang tumakbo at lumuhad sa kanyang harapan ang daga na ito, matapos sabihin ng squirrel na ito ang reward niya sa pagprotekte sa kanya, kung saan ay inalikan at sinipsip ng dagang ang katas ng marrow fruit sa kanyang kamay. Iniisip nga niya na pag ginawa niyang reward ang katas o juice ng marrow fruit ay mananatiling tapat ang mga daga sa kanya. Bukod sa pagiging tapat nila ay makontrol pa niya ang kanilang evolution. Tulala naman ang mga insekto habang pinapanood silang nagkukumpulan, pero biglang nagulat ang mga ito nang lumingon ang mga gang, hanggang sa ilang sandali pa ay bigla na lang silang nagtakbuhan at lipad palayo sa kanila. Kinabukasan nga sa banyo ng isang babae na ito, habang kasalukuyan siyang nag-toothbrush ay bigla niyang napansin na may kakaibang tunog ang nanggagaling sa kanilang drainage. Napapatanong nga siya kung anong tunog ang nagmumula dito, hanggang sa bigla niyang makagat at maputol ang toothbrush sa gulat matapos lumabas ang iba't ibang insekto. Napatakbo nga siya sa labas ng building habang nakasunod naman ang mga surut sa kanya, dahilan upang mapatanong siya sa kung bakit biglang napakadami ng mga surut na ito. Ilang sandali pa ay naiiyak na ito matapos na naman siyang makarinig ng kakaibang tunog, at muli ngang naglabasan ang mga surut mula sa tunnel. Samantala habang nag-ensayo naman ang ating bida, ay biglang sunod-sunod ang pasok ng negative points sa kanya, dahilan upang mapuko nito ang kanyang pansin. Hanggang sa lumabas ang listahan ng negative points na kasing laki ng building kaya naman masyado ang gulat ng ating bida, napapaisip na siya sa kung ano ang nangyayari dahil wala naman daw siyang ginagawa. Ilang sandali pa nga pagkatapos magbihis ng ating bida ay lalo siyang nagtaka, at ayon nga sa kanya ay may 3,000 katao ang nag-aalay ng negative points sa kanya. Hanggang sa bigla niyang maalala na sapat na ang kasalukuyan niyang puntos upang pagliwanagin ang unang bituin sa pang-apat niyang nebula, kaya naman agad siyang bumili ng prutas at excited na nga itong malaman kung gaano kalakas ang madadagdag nito sa kanyang kapangyarihan. Pagkakain nga niya ng prutas ay unti-unting nagliwanag ang mga dinadaluyan ng enerhiya sa kanyang katawan, hanggang sa matapos ang ilang sandali ay napansin niya na nadagdagan ng 32 strings ang kanyang yin restoring. Masaya nga ang ating bida sa resultang ito, dahil mas madaming strings ay mas madami ang pwede niyang maatake, dahilan upang maisip nito na hindi na niya kailangan pang matakot kahit sobrang dami ng kanyang kalaban. Ilang sandali pa nga ay naisip nito na ang pagiging malakas ay magandang bagay, pero wala naman daw siyang maalala at maisip kung saan pwedeng manggaling ang mga negative points, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagpadala nga ng mensahe sa kanya si Yutang, at sinabing nagkalat ang mga surut sa buong Luo City, dahilan upang magpanik na ang lahat ng civilian.
Ilang sandali pa ay muling nagpadala ng mensahe ang nagagalit na si Yutang, sinabi nga nito na malamang sa kagagawan nito ng kanilang squirrel at dagang, patigilin mo na siya sa paggawa ng gulo at huwag hayaang lumabas sa ilalim ng lupa ang mga insekto wika pa nga ni Yutang. Tinanong naman ni Shu kung may mga nasaktan ba sa pangyayari, habang iniisip na ngayon ay alam na niya kung saan nanggaling ang mga negative points. Sinabi naman ni Yutang na wala namang nasaktan, kung saan ay nakahanap din sila ng mga nakakalasong insekto pero awa ng Diyos ay wala ding apektado. Mabuti naman wika ng ating bida, habang iniisip na kaya pala siyang bigyan o hanapan ng madaming negative points ng kanyang squirrel sa loob lamang ng ilang oras, at dahil dito ay may naisip siyang plano. Sinabi nga ni Shu na uutusan niya ang squirrel nilang umuwi na muna sabay nagpasalamat sa masikap na pagtatrabaho ni Yutang, na napapatanong lang naman kung kailan magiging seryoso ang ating bida sa kanyang mga ginagawa. Samantala habang natutulog naman si Xiaoyu, ay bigla siyang sinigawan ni Shu at sinabing pauwiin na ang squirrel dahil kailangan niya itong makausap. Pero sabi nga nila gaguhin mo na lasing wag lang ang bagong gising, nakatikim nga ang ating bida ng flying kick mula kay Xiaoyu na naudlot ang tulog at panaginip. Nakalimutan nga daw ni Shu na tulog pala si Xiaoyu. Sabay naisip na nais niyang utusan ang squirrel na palabasin ang lahat ng surot at insekto mula sa ilalim ng lupa at tunnel, pero bigla siyang nagdalawang isip. Agad namang dumating si Anthony at ang squirrel na nagulat matapos makita ang itsura ng ating bida, wala akong nakita wika nga nito sabay tinakpan ang kanyang mga mata. Mabilis namang tumayo ang ating bida at tinanong ang squirrel kung kamusta na ang kanyang trabaho, at kung napatay ba niya ang lahat ng mga insekto. Tumango naman ang squirrel at sinabi na madali lang para sa kanya ang lahat, kaya naman agad siyang pinuri ng ating bida, at habang nagtataka nga ang squirrel sa inaasal ng ating bida, ay iniisip naman ni Shu na kailangan na niyang ilatag ang plano sa squirrel, upang maka-earn siya ng negative points. Pero bigla namang tumunog ang kanyang cellphone, nag-text na sa kanya si Nieting at sinabing, patinuin niya ang kanilang squirrel dahil kung hindi ay siya mismo ang magpupunta ng Luo City upang patayin ito. Kung kanina nga ay nagdadalawang isip pa siya sa kanyang plano, mukhang ngayon ay kailangan na niyang tuluyan nakalimutan ang kanyang plano. Pero hindi nga daw niya lubos akalain na ganito agad ang magiging reaksyon ni Nieting, kaya iniisip nito na malamang sa seryoso talaga ang isyo patungkol sa pang-evolve ng mga hayop, insekto at spiritual beast. Samantala kinabukasan naman ay makikita ang karterong ito na nagdadrive sa kanyang scooter, kung saan ay masaya siya dahil makakapag-retiro na siya bukas. Iniisip pa nga nito ang byuda na kanyang nililigawan at kung makikita kaya niya ito ngayong araw para masabi na din ang kanyang plano, pero nagtaka ito nang madaan siya sa isang kalye, araw-araw nga daw na may kamakahol sa kanyang aso dito pero bakit ngayon ay bigla silang nawala. At ilang sandali pa nga habang patuloy siyang nagdadrive ay makikita ang alakdan na ito, kung saan ay nagulat naman ng kartero dahil sa kakaibang tunog na kanyang narinig, hanggang sa mas nagulat pa siya matapos niyang makita na nakapalibot na sa kanya ang mga alakdan. Masyado nga ang pagtataka nito kung bakit sobrang dami ng mga alakdan na naglalabasan, at kung hindi daw kaya natatakot sa liwanag ang mga ito. Ilang sandali pa nga ay napansin niya na mas madaming alakdan pa ang dumadating mula sa kanyang likuran, kaya naman minadali nito ang pagpapatakbo sa kanyang scooter sa pagnanais na makaalis agad sa lugar na ito, kung saan ay makikitang nakahandusay ang mga bangkay ng mga taong namatay dahil sa mga alakdan. Napapatanong nga siya kung patay na ba ang lahat ng tao sa lugar na ito habang tinitignan ang mga alakdan na kasalukuyan pa ding nakasunod sa kanya, dahil dito ay hindi niya nakita ang butas sa kalsada na naging dahilan ng pagkakasemplang niya. Matapos nga siyang matamba ay pinilit nitong gumapang patungo sa kanyang motor, habang sinasabi na bukas na ang kanyang pagre-retiro at ayaw pa niyang mamatay. Ayaw nga daw niyang mamatay sa lugar na ito, pero gumapang naman na sa kanya ang mga alakdan at kasalukuyan pang patungo ang hindi mabilang na alakdan sa kanya. Ilang sandali pa nga matapos matamba ng kanyang motor, ay nawalan na din naman ng buhay ang mamang kartero na magre-retiro na sana bukas. Iniisip nga ng mga alakdan na wala ng pagkain at kailangan nilang mag-evolve, hanggang sa dumating naman ang isa sa mga gang at sinundot-sundot ito. Inuusisa nga ng daga ang alakdan, na inisip lang namang kalaban siya kaya agad niyang ginamit ang kanyang buntot upang atakihin ang miyembro ng gang, pero sinalulang ito ng daga dahilan upang magalit ang ibang alakdan at sinabing patayin siya. Inatake nga nito ang daga gamit ang kanyang sipit, pero mabilis naman itong umiwas hanggang sa parehas na silang naghihintay at naghahandang umatake.
Pero ilang sandali pa ay agad na nagtungo ang iba pang alakdan sa kanila. Kaya naman ang nagtatapang-tapangan na daga ay biglang tumakbo. Masyado nga daw makapangyarihan ang mga alakdan na ito at kailangan niyang ipaalam agad ang tungkol dito sa kanyang boss. Samantala habang naghahanda naman ng pagkain ang ating bida ay biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ng nila ng pintuan ay agad na tinanong ng lalaking ito kung nasaan ang kanilang mga magulang. Pero nagkatinginan lang naman ang magkapatid at sinabi na sila na lang ang kausapin nila. Tinanong nga sila ng lalaki kung nais ba nilang ibenta ang kanilang bahay, kung saan ay willing silang magbigay ng mataas na presyo. Pero sinabi naman ni Xiao Yu na dito na hindi nila ito binibenta kaya maghanap na lang sila ng iba, habang ang ating bida ay napapaisip kung bakit ang mga bilyonaryong tao ay nais ang kanilang bahay. Tinanong naman ng lalaki kung interesado kaya ang kanilang kapitbahay, at nasiko nga siya ni Xiao Yu matapos sabihin ng ating bida na kung iisipin ay pag-aari na din niya ang kabilang bahay at kung magkano ang ibabayad nila. Hindi yan pwedeng ibenta, wika naman ni Xiao Yu, dahil umaasa pa siya na muling babalik si Master sa kanilang bahay. Hanggang sa biglang sumulpot ang isa sa dagang, kaya masyado ang gulat ng lalaki, habang ang daga naman ay sinabi sa squirrel ang mga nangyari patungkol sa alakdan. Mabilis ngang tumakbo ang dalawa nang makita nila ang daga, kaya naman napapaisip ang ating bida kung hindi ba sila taga dito, at kung bakit masyado silang takot sa daga. Hanggang sa mapansin naman niya na biglang umalis ang squirrel kasama ng daga, at sinabi nga ni Xiao Yu na pupuntahan nito ang mga alakdan upang ubusin, pero sigurado daw siyang hihingi ng rewards ang squirrel pagbalik niya. Maasahan talaga yung abilidad mong yan, wika naman ng ating bida, sabay tanong kung alam ba niya ang lokasyon ng mga alakdan dahil nais niyang subukan ang kanyang yin restaurant. Nag-level up nga daw siya kahapon, kung saan ay nadagdagan ng 32 na bagong strings ang yin restaurant. Dahilan upang magkaroon na siya ng 64 strings ngayon at nais niya sana itong subukan sa mga insekto. Pero sinabi lang naman ni Xiao Yu na 36 plus 32 ay 68, sabay sinabi na 36 ang strings ng yin restaurant niya dati, pero bakit daw nang mag-level up siya ay 32 lang ang nadagdag? Muling ang binilang ng ating bida ang string o hibla ng kanyang yin restaurant at sinabi na kahapon ay 64 lang ito. Pero bakit ngayon ay 72 na? Magpatuloy ka lang sa pagsisinungaling mo, hindi naman ito malalaman ng math teacher mo, wika naman ni Xiao Yu. Dahilan upang itulak niya papasok ng kanilang bahay ang kanyang kapatid upang pakainin ng agahan, kaya tinanong ni Xiao Yu kung hindi ba niya susubukan ang abilidad niya, at sinabi nga ng ating bida na hindi na siya interesado. Isa pa ay kayang-kayanan ng squirrel ang mga alakdan.